Ano yung dapat mong gawin kung magtatayo ka ng gym business? Ako po si RP ng Gym Depot. So, ito pong episode natin na to, i-discuss naman natin ngayon yung mga yung mga dapat mong gawin kung magtatayo ka ng gym business. So, itong i-share ko sa inyo na to is base sa experience ko na 16 years sa pagtatakbo ng gym business. So, ito, hindi po siya in order. So, marami to. May part 1, part 2, part 3. So, unahin na natin yung isa sa mga napapansin ko at sikreto ko. So, ito, may ginawa kasi ako na una-una mong dapat gawin kasi is mag-research. Pero may ginawa akong formula kung paano natin gagawin yung research na yun. So, syempre, kagaya ng ibang negosyo, dapat pag-aaralan mo muna tong negosyo na itatayo mo. Ano yung mga dapat mong gawin. So, isa sa mga dapat mong i-research kasi is yung populasyon dun sa lugar nyo. So kasi, di ba, pag minsan iniisip natin, may mga lugar na meron ng mga existing na gym. So, ang tanong dun, pwede pa ba ako magtayo ng isa pang gym? Samantalang meron ng ibang mga gym doon, di ba? So, ito yung mga factors to consider. So, meron po akong ginawang formula. Ito, hindi ko kinuha sa sa internet, sa Google, whatsoever. Ito, ginawa ko lang to na formula para basihan doon sa research ko. So, ang formula ko po kasi dito, dapat makuha mo yung yung total population doon sa lugar nyo. Kunyari sa isang city, ilan yung population, kunin mo yung 5% nun. Kunin mo yung 5% ng population na yon. At yung 5% na yun yung lalabas na total market ng city or municipality. Kumbaga, sa 5%, yun yung ini-expect mo na mag-gym. Napakaliit ng numbers na yon, pero mas mabuti na doon tayo magbase doon sa mas maliit kasi pwede pang lumaki. So, pag nakuha mo ngayon yung 5% nun, susunod naman ito, kunin mo yung mga existing na gym dun sa lugar na yon. So, dun sa existing na gym na lugar na yon, may formula rin ako para malaman mo kung ano yung maximum per month na pwedeng mag-gym doon sa mga existing na gym na yon. So, ang formula ko naman doon kasi is yung total square meter nung gym, na existing gym na yon, ita-times mo sa 1 person per square meter. Ibig ko sabihin, kung may, let's say, 50 square meters yung yung gym na yon, ang kayang ma-accommodate noon sa loob ng isang buwan is 50 rin na, let's say, monthly. 50 na naka-monthly na kliyente. Kasi, 1 square meter per isang tao. So, yun yung computation ko doon. So, ito, base to dun sa sa monthly. Huwag nyo i-base to sa daily. So, ang pwedeng mag-gym dito is 50 katao sa 50 square meters sa loob ng isang buwan, pero naka-monthly to. Okay? So, yun yung formula ko. Ulitin ko ulit. Total square meters, itatimes mo 1 person per square meter. So, yun yung formula ko para malaman mo kung ilang tao yung kayang i-accommodate nun. So, ngayon, gagawin natin ng example. Kagaya nung dito sa i-demonstrate natin tong sa Cavite City ko. Yung Cavite City ko is ang population namin sa buong Cavite City is 100,674. So 1,674 lahat ng tao dito sa Cavite City. Tapos kunin natin yung 5%. So, ang 5% nun is 5,033. So, yung 5,033 na yun yung ina-expect ko na mga willing mag-workout. Yun yung market ko, yung 5,000 katao na yun. Okay? Tapos, yung existing na gym dito, may dalawa. So, isang 100 square meter at isang 150 square meter. So, yung pangalan natin na A-gym na 100 square meters, 100 katao ang kayang i-accommodate noon sa isang buwan na naka-monthly. Okay, let's say 500 pesos yung yung monthly nung gym A.
So, sa 100 na magpapa-member, na magpapa-monthly, makakapag-maximum siya ng 50,000 pesos na sales. Okay. So, ganun din yung Gym B na 150 square meters, 150 katao. Ang sinasabi ko po is monthly, hindi daily, no? So, yung monthly na makakapag-enroll sa kanya, 150 katao. So, kung makikita nyo, bali sa population na 5,000, may existing na 5,000 na market sa Cavite City. Pero may dalawang gym lang. So, isang 100, isang 150 na katao ang kayang i-handle. So, 250 lang. So, sa 5,000 na total market, 250 lang ang kayang i-accommodate ng dalawang gym na yon. So, ngayon, nagtayo ako ngayon ng gym na 1,000 square meters. So, sa 1,000 square meters na yon, nag-expect naman ako ng 1,000 katao ang kayang mag-monthly sa akin sa loob ng isang buwan. So, ang total ngayon na na-accommodate ng maximum ng tatlong gym, yung gym ko na 1,000 square meters, yung gym na 150 square meters at 150 is 1,250 katao lang. So, ibig sabihin, yung target market natin na 5,033 katao sa Cavite City, 1,250 lang ang na-accommodate ng mga gym na dito. So, ibig sabihin nun, meron pa to grow. Kaya yung ibig sabihin, kahit na gano'ng kalaki yung gym ko, na 1,000 square meters, punong-puno pa rin yun. Hindi pa rin talaga lahat yun na sa-serve ko. Bakit? Kasi si Gym A at saka si Gym B, ilang taon na po sila na pare-pareho kami nagko-compete sa isa't isa. So, kung iisipin mo, dapat kinain na ng Gym Republic ko yung market ng buong Cavite City, di ba? Kasi ang laki-laki nung akin. Pero ang totoo nun, malaki man yung Gym Republic ko na 1,000 square meters, hindi ko pa rin talaga kayang i-accommodate lahat ng market dito sa Cavite City. So ngayon, nasabi ko yan, may potential pa dito sa Cavite City na magtayo pa ng iba pang gym. Kasi nga, base doon sa formula na sinerch ko, na ginawa ko, pwede pa na magtayo, may market pa. So yun yun. So, ulit-ulitin nyo tong video na to para maintindihan nyo yung formula na sinabi ko. Kasi, magbabago yan. Kaya kailangan, madali naman i-search madaling i-search sa Google kung ilan yung population ng municipality or city nyo. Tapos gamitin nyo yung formula ko para ma-determine nyo kung may potential. Kasi pwedeng, kunyari lang, kunyari sa Pasay, sa Manila, sa Pasay, Metro Manila. Baka mamaya, sa sobrang dami ng gym nun, baka hindi mo na kayang i-serve yung market. Kumbaga, mga agaw ka na lang. Kumbaga, puno na yung market. So, pagka gano'n na sitwasyon, hindi na advisable na magtayo ng gym. Kaya kailangan may research ka. So, gano'n din. Baka mamaya, let's say, nasa probinsya ka. Let's say, nasa Batangas City ka. Tapos, may 5 gym na doon. Pero, napakalaki pa nung market nung Batangas. Baka pwede ka pa magtayo. So, sundin nyo yung formula ko. Ulitin ko ulit. Total population ng lugar nyo, kunin nyo yung 5%. So, total population times 0.05. Makukuha mo na yan. Ito yung market mo na pwede mag-gym. Tapos, kunin mo lahat ng mga gym na existing, kunin mo yung total square meter nila, yun naman, yung total na lalabas na per month na tao na nasa-serve ng mga gym na yon. I-minus mo ngayon sa 5% para makita mo kung meron pang natitirang market. So, importante yon. Kasi, ako, kagaya ko, sinasabi ko laging maganda yung gym business. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon is may market pa. May posibilidad na sa lugar nyo, wala nang market. Na-serve na nung iba pang mga gym do sa lugar nyo. So, importante. So, yung number 1 na dapat mong gawin, hindi naman siya, kumbaga, top 1 or in order. Pero, importante na makonsider nyo yan. Kasi, sa totoo lang, lahat talaga ng business, mahirap yung yung bahala na. Dapat to, pinag-aaralan nyo. Dapat to, nako-consider mo yung mga factors na yun. Para nang sa ganun, kasi yung mahalaga, yung valuable mong pera at kapital, hindi masayang. Importante yun. Kasi otherwise,
ikausap ako kanina, si Sir Zan. Hindi ko nababanggitin. Nasa state siya. Okay. So, may mga pinasok na business si Sir Zan. Unfortunately, sabi niya, medyo nalugi. So, kino-compare ko kasi yung gym business plus itong mga formula na sinasabi ko. Maganda kasi sa gym business, kako, isang beses ka lang mamumunan. Let's say, tinanong niya, Sir RP, paano pag nalugi ako? Paano kung nalugi ako? Ano yung pwede ko makuha? Yun yung maganda rito. Kung malugi ka, meron kang material na bagay na nasa iyo na pwede mong ibenta. Kasi kinumpara ko to sa sa computer shop. Let's say may capital ka na 300,000 para sa computer shop, 300,000 para sa gym business. Yung computer shop, after 5 years, sigurado ako wala na halos halaga. Not unless in-update mo na in-update, in-upgrade mo na in-upgrade. Pero itong gym business, after 5 years, mamukat-mukat mo, baka mamaya, tumaas na yung bakal, tumaas na yung equipment, kung magkano mo siya nabili sa akin 5 years ago, ganun mo rin siya mabebenta 5 years from now. Malaking posibilidad doon. Bakit? Kasi, tandang-tanda ako nung 2013, nung lumipat ako doon sa warehouse namin na fabrication, yung package C na 298,000, 192,000 lang nung 2013. Ngayon, 298 na. So, yung nabili mo na package C sa akin noong 2013, pwede mo pa rin siya ibenta ng 200,000 ngayon, kumita ka pa. Kumita ka sa pagbebenta, kumita ka pa doon sa negosyo na yon. Ilang beses mo nang nabawi, yung puhunan mo, na ibenta mo pa yung equipment ng higit doon sa capital mo. So, anong business sa tingin mo ang makakapag-provide ng yung capital mo, ipinasok ko ngayong taon na to, tapos ibinenta ko 5 years, 10 years from now, is it's either the same price or mas mahal pa. Mag-isip kayo ng kung ano pa mga business na yun. So, may dalawa pa tayong reasons. May dalawa pa ako isasuggest sa inyo. Pero bago ko ituloy yun, i-proof of completion natin muna yung kay Ma'am Jacqueline. Kasi tamang-tama to kay Ma'am Jacqueline. Kasi ito si Ma'am Jacqueline is from Cagayan Valley. Magtatayo siya ng gym business tapos siya naman ang nagtayo na sarili niyang pwesto. So, isa-isahin po muna natin to. So, may kasama po tayo mga plato at dumbbells. So, hindi lang kasama sa pictures yung plates and dumbbells. Pero may kasama siya na order, abdominal bench, tapos super rack with crossover, tapos may isang adjustable utility bench. Pero, itong super rack with crossover natin, kinostomize natin to. So, adjustable yung pulley niya. Adjustable yung pulley. Tapos, squat rack sa unahan. Sa kanan is, kinostomize natin to ng lat pull down with rowing. Kasi dati, lat pull down lang talaga yung super rack. So, ito, kinostomize natin ng may rowing na rin. So, meron siyang adjustable na bench press, incline na nagagawang flat, decline bench press, hack squat with leg press, lateral bench at ab slider. So ito, tamang-tama to. Ito kinostomize niya to para doon sa sa pwesto nila. So, ma'am, kung nanonood ka ng video, panoorin mo to yung mga tips natin kasi sabi ko nga sa mga kliyente ko, lahat kita nyo naman, siksik, liglig, at umaapaw. Marami na naman tayo ng mga orders, iba't ibang kulay, iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, kaya tayo pinagkakatiwalaan dito sa industriya na to kasi, sige, given na pare-pareho ng quality gym equipment ang napoprovide ng ibang mga gym equipment fabricator. Provided na pare-pareho na kaming quality. Pero ang pinagkaiba kasi sa Gym Depot, yung pinapanood mo ngayon. Kasi hindi gym equipment yung ibinibenta ko sa inyo. Gym business, kabuhayan ang ibinibenta ko sa inyo. Tinuturuan ko kayo paano pwedeng kumita sa gym business. Kasi, aanuhin mo yung may equipment ka, pero may business ka, pero hindi mo alam paano patakbuhin. Yung bahala na. Kung kikita o hindi. Di ba? Kaya pa pwede kang malugi. So dito sa Gym Depot, doon nyo ako mapapakinabangan, doon nyo kami mapapakinabangan kasi tinuturuan namin kayo, kagaya ng topic natin dito sa video nito, kung paano magpatakbo ng gym business. So, again, to recap, kailangan mag-research ka. Yun yung first topic ko. Second, kasi katulad yan, sabi ko, hindi lahat biniyayaan na merong pwesto. Kagaya ni Ma'am Jacqueline. Si Ma'am Jacqueline, swerte.
Kasi may sarili siyang pwesto, doon niya itatayo yung gym niya. Sa Sergeant Egay, si Juan Makisig, yung last delivery natin sa Silang. Swerte niya, meron siyang pwesto doon sa Silang. Pero hindi lahat ng kagaya ko. Yung mga Gym Republic, inuupahan ko lang yon. Pero hindi porket umuupa ako is lugi na ako or maliit na yung kikitain ko. Ito ngayon yung mga tips naman na ibibigay ko na dapat gawin. Dapat gawin ng lahat ng uupa sa gym business. Okay. Ang number one rule ko sa gym business is nauupa, hindi ako uupa sa sa commercial. Never ako kukuha sa commercial. Makikita mo yung Gym Republic sa Cavite City, yung Gym Republic sa Tarlac, hindi siya commercial. Actually, lalo na yung Tarlac, liblib pa yon. Kumbaga outskirt. Although ito yung commercial district ng Tarlac, andito ako sa kumbaga malapit lang ako sa expressway eh. So ganun kalayo. Bibigyan ko ng idea bakit. Kasi una, mas malapit ka sa commercial district, mas mahal. Okay. So mas malayo, mas mura. Pero isa pa sa logic ko kasi, maraming tao, ang mindset, gusto nila commercial kasi ang dami doon eh, ang foot traffic. 'Di ba? Ang daming tao doon. Pero tandaan mo na yung commercial na lugar, pinupuntahan ng tao, pero saan ba sila galing? Galing sila sa residential. Doon sila sa bahay galing. Kung pwede nga sana na yung uupahan mong lugar, mas malapit sa residential. Nalimutan ko kung sino nag-comment na naman sa akin. So, tinanong ako sa YouTube. Sana nanonood siya. Sabi niya, Sir RP, ano ba yung mas magandang upahan? Tabi ng eskwelahan o tabi ng residential? Ang sagot ko, residential. Kasi, maski yung sa eskwelahan, kahit papagpalagay mo na market mo yung eskwelahan, which is, hindi ganun kagandang market kasi kalimitan yung mga bata, hindi naman ganun kalaki yung extra na baon. Pero bottom line, kung nandun ka sa residential, kahit tong mga nandito sa eskwelahan, nauwi yun sa residential eh. Yung nanay tatay noon sa residential din na uuwi. Kaya mas maganda doon ka na. Doon ka sa residential rather than commercial. Doon ka sa outskirt rather than commercial. Kasi mas mura. Mas mura di hama. Kasi, let's say, yung 100 square meters, upa ka sa commercial, mga 20,000. Pero sa residential, 10,000 lang. So yung natipid mo, kasi ito pareho lang na equipment yung mailalagay mo doon sa dalawang lugar na yon. Tapos, yung tao na pupunta doon, pareho lang. Pero mas malaki kikitain mo doon sa residential. Kasi, 10,000 lang eh. Additional 10,000 pesos yun na income para sa'yo. Baka nga ngayon, mas marami pang pumunta kaysa sa commercial. Bakit? Kasi, pag sa commercial, sasadyain ko pa eh. Kumbaga, galing ako sa bahay ko, 3-4 na kilometro bago doon sa commercial. Eh, samantalang sa labas ng bahay ko, sa labas ng subdivision ko, meron ng gym. Mas marami yung sisipagin. Yung number one tip ko, doon papasok. Baka mamaya, maraming residential area, maraming subdivision, doon sa gym mo, dito yun ang titarget mo. Baka mas maraming pupunta. Kasi, gusto ko man pumunta sa commercial, kung tinatamad ako at malayo, wala rin. Samantalang dito, may malapit, kaya kahit tinatamad ako, madali ako makapunta. So, number one rule ko yan sa uupa. Never akong uupa ng commercial. Plus, kung meron lang din residential na may option, na may second floor, doon ka mag-gym. Or better yet, pwede kang umupa na mismo ng bahay. Okay? Bahay na mismo upahan mo. Pero yung bahay na to, may malaking garahe, or yung first floor niya, open, pwede mong gawing gym. Tapos yung second floor, pwede mong tirhan. May bahay ka na, may negosyo ka pa. So, wag nyo okay ang commercial, pero laging may option eh. Wag laging yun ang isipin nyo na maganda na umupa sa commercial kasi mas mabilis ang return of investment doon sa sinasabi ko lugar sa residential at malayo sa commercial. Okay. So, yung pangatlo natin, actually bira ako magsulat ng pero sa haba ng mga topic natin talaga kailangan ko isulat. Okay, yung pangatlo, dapat nakafocus kayo doon sa goal nyo sa negosyo nyo. So kailangan mo may goal eh. Okay, una, yung goal mo, pag nagtayo ka ng gym business, tingnan mo to pare pakikunan mo yung mga gamit nandito.
let's say, tong lugar na to is, ito yung gym mo. Tapos, let's say, pinuno mo ng gym equipment tong gym na to, tong area na to. So, gaano karaming tao yung kakasya rito? Gaano karaming katao? Madami kasi ang dami ko equipment eh. Pero ngayon, ang problema, nawawala sa focus, nawawala sa goal, yung mga ibang negosyante. Bakit? Kasi, okay, ay, ang laki nung ano ko, nung pwesto ko. Ang gagawin ko, una, total, may pera ako. Kunyari, ang kapital ko, kalahating milyon. Pwede akong bumili ng ng mga imported gym equipment. Shoutout kay Sir Randy ng Batangas. Kasi pumunta si Sir Randy rito, Santo Tomas, Batangas. So, di ko na babanggitin yung kung saan siya nag-canvas. May pinuntahan siya. So, una, crossover. Crossover. Yung crossover, doon sa imported na yun, 72,000 pesos. 72,000 pesos. Ang laki, ang ganda nga talaga niya. Pero ang tanong doon, ilang tao ba makakagamit sa crossover na yon? At ilang tao makakagamit sa crossover na to? At mas lalaki ba yung katawan ko sa crossover na 72,000 pesos? Samantalang sa akin, 32 lang to. Yung crossover, ito super liquid crossover to eh. So yung crossover na crossover, 32,000 lang. Ang punto ko ron, may capital ka na 500,000, pero ginastos mo dun sa mga equipment na mamahalin. Versus sa 500,000 na binili mo sa mga legit na local fabricator. Okay, kasi katulad to, mga hack squat, yung leg press, isipin mo yung leg press, doon sa imported brand na yon 50 something, 55,000, samantala sa amin 27,000. So, ibig sabihin nun, dalawang equipment na mabibili mo nun. So, ang punto ko, let's say, para ma-imagine nyo, so kung local fabricator, kagaya ko, yung kukunan nyo ng equipment, sa 500,000, kunyari, ganito kadami. Pero kung imported gym equipment, kalahati lang nito ang mabibili mo. Plus, yung mga imported na gym equipment na pagkalalaki, seated chest press, isang exercise, pero ang laki-laki nung kinakain niya. So kung puro ganun na equipment mo, kailangan mo ng mas malaking space. Pero doon sa malaking space na yon at ganun na equipment mo, kung konting tao lang yung accommodate mo. At kung konting tao lang yung ma-accommodate mo, maliit lang yung pwede mong kitain buwan-buwan. Samantalang, same amount of investment, mas doble yung gamit na makukuha mo, mas doble yung kikitain mo. So, yun yung focus mo. Bakit ka ba nagnegosyo ng gym? Nagnegosyo ka ba ng gym para i-impress mo yung mga kakilala mo? Uy, ang ganda nung ko, imported gym equipment yung mga gamit ko. Yung ba yung focus mo? Or, ang focus mo, magnenegosyo ako ng gym business. Ang gusto ko, yung pera ko, yung capital ko, kumita nang ma-maximize ko. Kung saan mabilis babalik ang puhunan ko. Kasi, mas mabilis na babalik yung puhunan ko, mas mabilis ako makakapagtayo ng second branch ko. Perfect yun. Kay Sir Zan, ng kausap ko kanina, sa ibang bansa siya nagtatrabaho. So, medyo malaki ang kita niya. Pero, plano niya umuwi sa Pilipinas para mag-settle for good. So, kailangan mo may magandang negosyo na para kumikita, kasi maganda na yung lifestyle mo sa ibang bansa. Dapat dito, carry mo yung lifestyle na yon. Carry mo yon kung may maganda kang negosyo. So, yun yung sinasabi ko. Ang goal mo is magnegosyo, hindi para magpa-impress. So, kailangan ma-maximize mo yung capital mo. So, pangalawa, doon sa common mistakes na yon, yung sinasabi ko na da-divert sa ibang mga pagkakagastusan yung kapital is, okay, malaki yung pwesto ko. Ang ginawa ko naman, pinaganda ko ng pinaganda yung pwesto ko. Katulad nito, kunyari, dito ako magtatayo ng gym, hindi ko napapagpintura to. Hindi, assist na yan, may dumi ng konti, assist na yan. Lilinisin ko lang, alisin ko lang yung mga sapot-sapot yan. Lagyan ko ng salamin. Importante yun. Tapos lagyan ko ng konting tarpaulin. Pero hindi ko nagagasusan to para gumanda. Bakit? Kasi, ang primary goal ko is mapuno to. Yung capital ko, imbes na igastos ko sa pagpapaganda ng lugar, igagastos ko lang sa pampadami ng equipment. Kasi, kaya pumunta
yung mga kliyente mo sa inyo, hindi dahil maganda ang gym mo. Pumunta sila rito dahil magaganda yung equipment mo at madami yung equipment mo. Diba? So yun yung pangalawa doon sa number 3 na topic ko kasi sanga-sanga siya eh. So dapat ka ako may goal. May goal ka doon. So yung goal mo, ma-maximize mo yung capital mo, yung equipment mo, ma-maximize mo yung mabili mo equipment, yung pwesto mo, huwag mo masyadong pagkagasusan, importante, malinis ang CR, malinis ang facilities mo, mabango, tapos punong-puno ng gym equipment. Huwag mo nang pagkaaksayahan yung pagpapaganda ng gym mo. So, tapos pangatlo to, dun sa goal na dapat mong gawin. Kailangan mo may goal eh. So ngayon, kaya naupa ka kaya hindi, ito yung magiging goal mo. Ako kasi naupa eh. So dun sa Gym Republic Tarlac ang ikukwento natin. So sa Gym Republic Tarlac, 95,000 yung upa ko doon sa pwesto ko. Okay. Ang unang goal mo sa unang buwan ng operation, dapat ang goal mo is at least maka-break even ka doon sa upa mo at saka sa pasweldo mo at utilities. What I mean is, yung operating expense mo ng unang buwan, dapat ang goal mo at least break even. So, kung 95,000 yung upa ko, tapos nasa 150,000 yung mga pasweldo ko plus utilities ko, let's say, nasa 250,000 yung operational expense ko sa Tarlac. Let's say 250. Dapat, ang goal mo nun, sa unang buwan, dapat ang total sales mo, is nasa at least 250. Huwag nang bababa. Yung nag-operate ka ng unang buwan, pero hindi ka nag-abono. Dapat may goal ka nun. Dapat linggo-linggo, dahil may goal ka doon, kasi kunyari, 250,000 yung yung dapat kong kitain ngayong buwan na to, yung sales. Madidivide mo yan by ilang days. Kunyari, 250,000, divide mo by 30, siguro, kunyari, lalabas yan mga 8,000 pesos. Kunyari lang ha, di tama kung mali yung math ko. Kung 8,000 pesos a day, dapat ang target ko, araw-araw 8,000. Pagka sa susunod na araw, mas mababa yung sales ko, sa susunod na araw, babawi ako. Maganda yung ganun kasi may focus ka. Hindi yung nag-aantay ka lang, bahala na kung may kikita ako o hindi, o may papasok. Para sa ganun, kung nakikita mo na kulang yung kinikita mo pa ngayong araw na to, o tong linggong to, o tong buwan na to, rumatrat ka pa, tawag ka, mag-promote ka, di ba? So yun yung importante. Ngayon, maganda yan na may goal ka kasi once na ma-achieve mo yun, yung susunod mo naman na step, yun ang susunod sa'yo. So unang buwan, break even ka lang ng ano mo, ng operational expense. Second month mo, ang second month mo is, ang goal mo naman is, kung magkano yung upa mo, dapat yun yung kikitain mo. Kung ang upa ko is 95,000, dapat ang kita ko 95,000. Ibig sabihin, kung 250,000 ang operational expense ko, dapat nasa 345,000 ang sales ko. Ibig sabihin, sa 345,000 na sales ko, yung 250 na ibayad ko na doon sa mga tao ko, operational expense, tapos may matitirang 95,000. Yun yung second month na goal mo. Ang goal mo is yung upa mo. Yun at least ang kita mo. Pangatlong goal mo, pangatlong buwan, ito na yung tuloy-tuloy. Sa pangatlong buwan, dapat ang kikitain mo is equivalent doon sa operational expense mo. So kung 250,000 ang operational expense ko, dapat 250,000 din yung kikita ko. Which means dapat 500,000 pesos yung maging sales sa isang buwan para na sa ganun, yung 250, pambayad sa tao, yung 250 sa'yo. Kasi hindi ka magnenegosyo na palugi. Hindi ka rin magnenegosyo na mas malaki pa yung kinikita ng landlord mo. Let's say ako, 95,000 yung upa ko. Hindi ako papayag na buwan-buwan, ang kita ko 50,000 lang. Kasi, ibig sabihin, mas malaki yung kinikita ng landlord ko. Ako yung nagpapakahirap eh. So, dapat, ang minimum talaga, minimum, na pwede mong kitain is equivalent lang nung
ng upa mo. Kumbaga, kung 95,000 ang mapupunta sa landlord, dapat may neto ka na matitirang 95,000 sa'yo. So, ikukwento ko ngayon yung sa Tarlac. So, yung Tarlac, masayang-masaya talaga kami sa Tarlac. Kasi, yung unang buwan namin, na-surpass namin yung sinasabi ko na goal na yung operational expense sa 250,000, kinita na namin. Plus, sumobra lang ng konti doon sa upa. Kumbaga, yung unang buwan namin sa Tarlac na dapat break-even lang, kumita na kami. Yung na-achieve namin na goal is pang second month na. Ang ibig ko sabihin, yung kinita namin ngayon, dapat next month pa dating kikitain. Pero ngayon, kinita na namin. So, una, yun yung maganda sa nagpaplano ka. Kasi, may target kami. Kaya, nung mga panahon na, kunyari, kalahati ng buwan, dapat ganito na yung sales namin. Teka lang, kulang pa tayo eh. Dapat, dagdagan pa natin. So, yung last half ng August, rumatrat kami. Anong nangyari? Sumobra pa. Diba? At ngayon, kagaya ng ibang mga business, kasi meron na kaming data galing sa ibang mga branches namin eh. So, ito yung starting point namin. Yung susunod na buwan dito, kung nandito kami, sa susunod na buwan, mas ini-expect namin na mas mataas. So, yung goal namin, mas mataas. Yung gusto namin i-achieve, mas mataas. Yung i-achieve namin, mas mataas. Kasi, yung trend ng business ng gym is pataas ng pataas. Pero, caveat, depende sa nagpapalakad sa gym. Kasi, yun yung advantage pagka sa Gym Republic kayo nag-invest. Kasi, kagaya niyan, open for investment ng Gym Republic. So, kung takot ka magtayo na sarili mong gym business, pwede ka mag-invest dito, magtatayo tayo ng korporasyon, may mga kailangan ako na itayo na ibang gym sa ibang lugar. Yung Gym Republic Cavite City, yung Gym Republic Tarlac City, 100% yon owned by me. Wala akong partner doon. Pero kailangan ko ng mga partner. Meron ako itatayo sa Imus, may itatayo ako sa Quezon Province. Ayoko muna isabihin yung lugar. Kakailanganin ko ng partners doon. Ang gagawin natin, kung willing ka mag-invest, magtatayo tayo ng korporasyon para legal, para meron ka pinanghahawakan at yung korporasyon na yon is bibigyan ng franchise ni Gym Republic. So, dito, kung natatakot ka magtayo na sarili mong gym business, bakit hindi subukan mo mag-invest sa Gym Republic? Yung itinuturo ko kayo sa inyo, yun yung ginagawa namin. Very, very transparent po to. Kasi lahat ng kita ng gym, araw-araw, oras-oras, pwede mo ma-access, pwede mo makita. Kaya hindi ka matatakot. Kaya kay Sir Zan, na nasa abroad, Sir, salamat sa tiwala nyo. At makikita nyo, very, very transparent ang pagpapatakbo natin ng Gym Republic. Ako po ulit si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.